Happy New Year, my friends! Welcome to the Word Exposed. Join me in contemplating the Lord present in the Holy Scriptures today, the solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God. We are in the octave day of Christmas, and the Gospel presents to us the visitation of the shepherds to the infant Jesus. We recall that these shepherds were instructed by an angel to go to Bethlehem, for the Messiah had been born there. They would find him wrapped in clothes and lying in a manger. They told his parents about this, and Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. This 2017, may we be like the shepherds who share the good news with others, and also like Mary, who knows how to listen, to pause, and to reflect on the events unfolding before her. Joining me today for Simbahaginan are the members of the basic ecclesial community of the Archdiocese of Manila as we begin our celebration of the Year of the Parish, Communion of Communities. The small communities called BEC, or Basic Ecclesial Communities, are a manifestation of the Church in the neighborhoods and movements, living by the Word of God, the Eucharist, participation, and mission. According to Jesus, the Holy Spirit will not invent new truth. The Holy Spirit will lead us to the truth that Jesus has already taught. When you have the Holy Spirit, you can speak and explore different languages to address people of different needs. Barriers and boundaries of discrimination, division, and injustice should disappear. The diversity of the gifts should not be a hindrance to the strengthening of the Church. God chooses all. A reading from the book of Numbers. The Lord said to Moses, "Speak to Aaron and his sons and tell them, 'This is how you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord let his face shine upon you and be gracious to you. The Lord look upon you kindly and give you peace. So shall they invoke my name upon the Israelites, and I will bless them.'" The word of the Lord. Happy New Year ho sa inyo lahat. Happy New Year. Salamat din po sa pagtanggap sa akin dito sa inyong munting sambayanan. At salamat din po sa patuloy na pagsasabuhay ng sambayanan na nakasentro sa salita ng Diyos. Kapistahan po ngayon ni Maria, Ina ng Diyos. At simula rin ng bagong taon. Alam niyo po, sa simbahan, ang unang araw ng taon ay araw din ng kapayapaan. Araw ng panalangin sa kapayapaan. Kaya maganda po ang ating unang pagbasa mula sa mga bilang. Pag sinabi, Maria, Ina ng Diyos. Ina. Edi merong anak. Kapag wala namang anak, hindi naman tatawaging ina. Kung walang anak, hindi tatawaging ama. Kaya yung salitang ina ay tungkol sa ugnayan. Si Maria at siyempre si Jesus, ang kanyang anak. At tayong lahat, ating ina. At bilang ina, no po, sino ba dito ang mga ina? Pwede hong malaman. Diba ho? Ayan. Dalaga pa. Oo. Siyempre, ang kagustuhan ng isang ina, ng isang ama, magulang, ay ang kabutihan ng kanyang pamilya. At tayo po mga Pilipino, meron tayong kostumbre.
Kitang-kita ko yan. Tayo ay humihingi ng blessing sa mga magulang, sa mga lolo, lola, sa mga nakatatanda. Pag ako'y dumating bilang pari, obispo, mga tao, pabless naman po, pabless. At sa unang pagbasa, ganun. Ang mga pari ang inatasan ng Diyos, sina Aaron at ang kanyang mga anak, ito po ang mga pari na magbigay ng panalangin ng pagpapala, pagbabasbas. Pero alam niyo ho, ano ang dasal niya? Pagpalain kayo ng Diyos. Lingapin kayo ng Diyos. Alagaan kayo ng Diyos. Bigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan. Sino ang tunay na nagpapala? Ang Diyos. Hindi pala si Aaron. Hindi pala yung kanyang anak. Hindi pala yung pari. Hindi pala si kardinal. Hindi pala si nanay, si tatay. Ang pinagmumulan ng pagpapala ay ang Diyos. Na siyang tunay nating Ama. Tunay nating magulang. Kumbaga tayo, mga magulang, katulad ni Maria, kami, mga pari, ay mga daluyan lamang, daan lamang ng pagpapala na talagang nanggagaling sa Diyos. Napakaganda na hindi pala tayo ang magpapala. Kasi minsan, pag may lumalapit sa akin, Bishop, pagpalain mo ako, hindi ko alam paano gagawin Kasi hindi ko alam paano ba susolusyonan yung kanyang buhay. Paano ko ba susolusyonan yung mga hilahil sa buhay. Parang gusto kong sabihin, hindi ako ang tunay na magpapala. Pinapaalaala sa unang pagbasa, hindi nga pala tayo. Ang Diyos ang magpapala. Pero may responsibilidad ang mga nanay, mga tatay, mga pari. Paano tayo magiging daan ng pagpapala ng Diyos? Aminin natin, minsan, sa halip na tayo'y maging daan ng pagpapala, nagiging daan ng sigalot, ng samaan ng loob, ng bigat ng kalooban. Ang paalaala sa atin, magpapala ang Diyos, pero tayo ba'y mga daan ng kanyang pagpapala? It has been a while now since we started this program in 2008. From day one, you have been with us, our dear friends, assisting us with open hands. We are inviting you once again to be our partners in this ministry. Following the mandate of the Lord to bring the good news to all, we can continue to broadcast and reach more people with your support, bringing the good news to them through television and the internet. Friends, your offering would be very much appreciated. Thank you. May the Lord reward you 100-fold.